ibalik ang LC kahit alam na may Basta, hindi ko lang sinasabi ang Kalingap na gusto nila ibalik. Mga viewers po ang makulit dyan, nagsasabi niyan, no? si A para lang kumita ng malaki din naman yung isipan na Oo. ganun. Totoo yan. Kawawa din yung Mga bata, yung mga nagagamit, madaming taong nagagamit. Yung taong nagagamit. kawawa kasi bukod sa sira na yung mental health niya. Alam mo, Erica, hindi kita inaaway, no? Pero, paano mo ma-justify na sira yung mental health? No, paano mo in what definition or areas na masasabi mong nasira yung mental health? Wala akong nakikita eh. Bakit ka mo? Kung sira ang mental health niyan, yung ibang nilove team ilang mga angels, nakapag-aral nga. Ang dami kong nakita na basher mo sisging sa FB. Kaya nga, kinukuha na nila ang nagkukuha na sila mga clips, video. Pero okay lang yan. Okay lang yan. At least, kilala ko yung sarili ko. O shout pala kay Mami Millie Chan, kay Genggeng Vlogs, kay Ma'am Janice Vlogs, at syempre kay Ma'am Kafodi. Shoutout po. At syempre kay Ma'am Abby ng Singapore. Thanks so much. At syempre sa lahat ng mga Team Kalingap Singapore. Abby Singapore, shoutout po, ma'am. Oliver, shout out. Okay ka lang. Lordy, shout out. Edsy 101. Itong ikang na to. Yung ikang na to, nagpapapansin. Akala mo ginamit pa yung Bible. Ginamit pa yung Bible para Dinamay pa nila Diyos sa yung Bible. Hindi kinilabutan. Sila? Ginagamit pa daw. Akala nila siguro hindi maintindihan yung sinasabi nila. Ginagamit pa daw gumagamit pa daw ng Bible. Naku, shout out again, shout out po. Nagpapapansin na naman at kumakampi. Sana, di ba? Galit na galit siya doon sa ginamit na sa ginamit niyang picture kahit wala namang muka. Yung picture na yun. Doon, naalala nyo yun. Galit na galit siya doon sa, ni Kuya July, kahit wala namang mukha doon. Wala namang mukha. Tapos nagsalita. Tapos ngayon, ayaw niya na sabi niya, ayaw nang bumalik. Tapos ngayon, nakisaw-saw siya. Totoo po. Tsaka ibang-iba rin sa nila, sa mga actions nila. In real life, hindi sila mga ganyan. Ay, pre lang guys magsalita. Nasa inyo ang paniniwalaan nyo. Alam nyo guys, bawat tao naman, kahit naman sino sa atin, may ugaling nakatago. Hindi ba't sila din naman nung una, akala ko okay sila sa Kalingap. O, di ba? Di ba sa camera, yung panahon ng love team niya. Ang ganda-ganda kaya ng sa love team niya. Tapos later on nalaman natin may problema na pala. No, di ba? Oh, ano nangyari? May contact pala sila dun sa sponsor. Na pinagbabawal ng Kalingap rules yun. Sila pala, sa camera, akala ko okay sila. Sa off-cam pala, hindi na pala okay. Parang ba't nyo ituturo din yun sila? Kayo ba, hindi nyo ba natanong sarili nyo? Matagal kong hinintay to. Dasur ko to, dasur mo rin. Tayo to. Yeah, dati puro aberya. Laging kapos ang araw. Tulog sa pag-asa, gising sa pag-aan. Hi guys, magandang araw. Andito na naman ang baliw pero nakakaaliw at paldong-paldo ang nag-iisang Marzano TV 2.0. At syempre panibagong araw, panibagong reaction video, araw ng Martes. Bis ng araw, no? May 5, 2026 at happy birthday po sa lahat na may kaarawan ngayon. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga tita natin dyan, ha? Especially sila Tita Alice, sila Tita Virginia Rapir,
No, syempre sila Mami Zoo at Ma'am Tere, no, Teacher Terry. At syempre sa lahat ng mga Team Multi International. At syempre sa lahat ng mga viewers natin and sa mga members natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magandang araw. Sana'y samahan nyo guys at maganda po pag-uusapan natin. Medyo mapapataas lang kilay ninyo. Ang problema lang po dito sa reaction video natin medyo mapapataas ang inyong mga kilay. Bakit tataas ang kilay? Dahil lang i-react po natin ang dating Kalingap Angels na merong sinasabi. Ewan ko kung saan galing o saan hugot. No, saan siya humuhugot ng mga sinasabi niya at di po tayo nakikipag-away at i-react po natin yung kanyang komento dito sa social media. At the same time, i-react din natin si Genggeng Vlog. Supportahan niyo si Genggeng Vlog. At the same time, shoutout mo natin sa lahat ng mga viewers natin dyan. Mapagpalang araw sa lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre sa buong Mega Metro Manila. And I would like to say shoutout to all kapo FW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Hello po sa inyo, lalo yung mga solid kalingap at syempre sa lahat ng mga kalingap partners. Sa pangunguna po yan, at syempre reactor, sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre ang nag-iisang direktor na nagpapa-viral at nagpapasikat, ang nag-iisang Kalingap Rock. So anyway, syempre, simulan natin to guys at hindi ko na papatagalin at panoorin at pakinggan natin to. Tara. Hanap pa siya ng ano. Tapos inaano pa niya. Sa'yo yung mga comment. Malas daw si Papa Idaw. Ha? Wow, siya pa yung malas. Dapat nga magpasalamat siya kasi puro mga bata yung nilalagtin eh. Kasi kung same niyang same niya na kaedad niya, hindi niya patulong, di ba? Oh, di ba? Parang minamaliit nila si Papa S daw kung bata, buti daw puro bata daw yung nila love team, no? Actually, no, yung sa love team kasi, depende kayo sa chemistry. Hindi naman yan talaga sa edad, no? Kahit minsan kasi, hindi mo rin masasabi kung i-partner ni kay Edu kasing edad niya, pwede rin mag-viral yun. Kahit papaano, may pangalan si Kalingap Edu sa, sa social media. Di ba, no? So, yung sinasabi niyang puti daw puro bata para ang dating, kung hindi bata yung ilalove team, hindi sisikat. No, sisikat yun. Sisikat yun, Kayo din naman, hindi naman kayo kilala sa social media, wala kayong pangalan sa mundo ng social media, sumikat kayo. Let's admit that. Anyway, tuloy natin. Pasalamat po. Malas to pala sa inyo. Yan yung mga sabi ng matatandang gurang. Alam mo yung nagko-comment sa inyo, huwag niyo paniwalaan yan kasi against na kay Edu yan eh. Parang it seems out na nagko-comment sila based doon sa mga nagkasalita sila o nag-reaction sila based doon sa mga nagko-comment. Parang yung binabasa mo puro against sa Kalingap yan eh at against kay Edu yan eh. Kunyari, babasa ako ng Bible. Yung nanghihina nagmamalimos ng Bible pero hindi nila alam. Ginagamit na sila para magkameron ng pera, nalilimos. Di ba? Gusto kasi nilang ibalik daw ang kahit alam na Oy, teka. Walang sinasabi ang Kalingap na gustong ibalik ang EDC. Yung mga supporters gusto pero Kalingap wala silang sinasabi ibabalik. Kayo lang may sabi niyan o yung binabasa mo. Yung mga supporters, syempre gusto nila ibalik yan. Viewers yun eh. Pero ang Kalingap, wala silang ina-advise or sinasabi na ibabalik nila yung EDC. Oh, in fake news yung binabasa mo, Erica. gusto kasi nilang ibalik daw ang Hindi namin gusto. Pagbintangan yung Kalingap, wala sinasabi ang Kalingap. Yung mga viewers, pwede pa. kahit alam na Gusto kasi nila ibalik ang LC kahit alam na may si para lang kumita ng malaki din ang LC. Fake news na naman. Dami fake news. Oo. Totoo yan. Kawawa din yung Yung mga bata. Yung mga nagagamit. Yung mga nagagamit. Madaming taong nagagamit. Yung taong nagagamit. Tao daw nagagamit, nakakaawa. Siguro sinasabi niya, yung nakakaawa daw yung
taong ginagamit o yung nila love team, sabihin na natin. Kayo ba, sa lahat na mga, lalo na yung mga ni-love team po guys, sa mga viewers natin, kayo, mag-comment po kayo diyan sa, sa comment section ko. Tanungin ko kayo guys, lalo na yung mga sinatawag natin the big four na love team. No, karamihan naman doon gumanda buhay eh. Kinawawa ba? Like si Carla. Si Carla, sabi nga ni Bulldog eh, nakakatanggap si Carla ng 100,000 per month. Based sa kanya, na ano daw, na sponsor, kasi sponsor. O si Beyonce nga, nakita mo naman, up and down ng bahay. Sa ganong edad, ibang OFW nga, magre-retire na lang, wala pa rin bahay, nabaon na sa utang. Eh siya ilang taon pa lang? 18, magna-19 na siya. May up and down na siyang bahay, nakahiga pa siya sa kama at may aircon pa. Paano kinawawa? Sabi lang yan ng mga nagko-comment sa'yo, pero kahit even yun, nakinabang ka eh. Unang-una, halos lahat ng mga sumikat sa Kalingap, unang-una, walang pangalan yan sa social media eh. Kaya ba't sila sumikat? Because of Kalingap, Rob. Nagkaroon sila ng exposure. No, dapat nga maging thankful kayo eh. Tapos ang dating sa inyo, ginagamit. Hindi ba't ginamit nyo din naman ng Kalingap? Sino ba yung lumabag sa batas na wag magpa-direct contact sa sponsor? Eh nung yung sponsor ay mayaman, sabay sibat. Sino nang gamit? Ang Kalingap? Hindi kayo ginamit ng Kalingap. Tinulungan kayo ng Kalingap para gumanda ang buhay, hindi magkaroon kayo ng bahay. At the same time, magkaroon kayo ng mga sponsor. Katulad yan, tinatamasa nyo ngayon. Eh mga yung sponsor na tumutulong sa inyo, mga Kalingap dati yan eh. Yan ang real talk. Pero hindi para sabihin ginagamit. Naku po, hindi ako naniniwala doon. No, siguro nagagamit sa pagbablog kasi nagkakaroon ng content. Yung pwede pa yun, ginagamit. Pero yung pag sinabi kasi ginagamit, kumaga, ginamit ka tapos wala kang nakuwang pakinabang. Yun yung tinatawag na ginagamit ka lang. Kaysa yung vice versa, parang give and take. Oh, lumabas ka sa vlog ko. Kapag lumabas sa vlog ko, babayaran kita. At the same time, pwede ka pang makakuha ng ibang benepisyo. Ganon. Ibig sabihin, hindi ka lang ginagamit. No? Alos lahat naman kaysa sa trabaho eh. Di ba, may amo, may kasambahay. Oh, yung amo ginagamit yung kasambahay para maglinis ng bahay niya. At the same time, binabayaran naman niya. So yun, hindi mo matatawag na ginagamit yun kasi ginusto din naman ng tao eh. So, sasabihin mo ginagamit, eh pumayag naman sila. Tulad yan, binablog ni Kalinga Prab yung mga angels. Then, nalalab team niya kasi gusto ng viewers yun eh. Actually guys, at the first place, ang mga viewers po ang humihiling ng love team. Hindi po si Kalinga Prab talaga. Ngayon, ang gagawin ni Kalinga Prab, pag may mga nagsasuggest, Kalinga Prab, i-love team mo naman si ganito, si ganyan. Gagawin niya. Kasi gusto ng viewers, sinasabi naman niya, kaya naman ginawa niya yung love team para good vibes. At the same time, tumaas yung views at yung kikitain doon, magagamit niya sa mga angels na mahina yung views, hindi naman viral. So matutulungan sila magkabahay, ganun. Sinasabi na may Kalinga Prab yun. So, para sa akin, nagagamit, in a sense, na nakikinabang din naman yung ginagamit. Na sinasabing ginagamit daw. Siyempre, ano mo na ma-expect mo sa mga umalis? Pag ang mga umalis, lalo yung mga umalis na may hugot, what do you expect? Talagang puro paninira sasabihin yan. Puro hindi ka makakarinig ng hindi maganda dyan. Lahat na lang pangit. Pero para magpasalamat sila, hindi nila gagawin yun. No? Depende kung mabait ka talaga. Pero kung masama ugali mo, puro kapangitan na nakikita mo. Pero yung bagay na tinulong sa'yo, dinidisregard mo na. Yun na nakakalungkot. Gusto kasi nila ibalik ang LC kahit alam nila. Basta hindi ko lang sinasabi ang Kalingap na gusto nila ibalik. Mga viewers po ang makulit dyan nagsasabi niyan, no? Si para lang kumita ng marami din naman yun. Kasi pang Totoo yan. Kawawa din yung Mga bata. Yung mga nagagamit. Madaming taong nagagamit. Yung taong nagagamit. kawawa kasi bukod sa sira na yung mental health niya. Alam mo, Erica, hindi kita inaaway, no? Pero paano mo ma-justify na sira yung mental health? No, paano mo in what definition or areas na masasabi mong nasira yung mental health? Wala akong nakikita eh. Bakit ka mo? Kung sira ang mental health niyan,
Yung ibang ni-love team, ilang mga angels, nakapag-aral nga. Grabe, no? Parang dinaig pa ng kalingap yung, alam mo, yung mga umaabuso sa mga kababayan, sa mga kabataan. Yun talaga umaabuso yun. Talagang, yung mental health nun, talagang nanginginig pa yun. Siguro di makapag-aral yun. Kasi sira na yung utak nun eh. Di man yung utak, no? Sira yung pag-iisip. Kumbaga, may mga ano na yun, may takot na yun, kinakabahan na yun. Ganun yung sa mental health eh. Okay, madidepress. Pag na-depress, syempre, mag-undergo yan ng therapy. No, kung may mailalabas siya na nag-undergo ng therapy, talagang nagkaroon ng session, tapos di nakapagtapos, yung paniwalaan ko siya. Pero sabihin niyang mental health. Kasi ngayon, mga kabataan ngayon, di tulad nun natin, panahon namin. Paluin ka ng nanay mo, kahit pinapalo ka, minumura ka, minsan, okay lang sa'yo. Malakas pa rin tayo, di ba? Hindi tayo nagdadamdam eh. Ngayon, mga kabataan ngayon, konting kibot mo, mental health issue na yun. Hindi ko inaano yung mga kabataan, pero let's admit, no? Talagang medyo mababa yung emotion ng kabataan ngayon. Hindi tulad namin, nung araw kami, pagdating sa eskwela, pag na-late ka, squat, o kaya, lalabas ka ng ng school. O ngayon, kabataan, subukan mo sa kabataan, gawin mo yan. Ngayong panahon ngayon. Baka makasuhan ka, mapatulpo ka pa. Isang teacher, pinalabas ang estudyante dahil na late, pinag-squat, mareklamo ka sa tulpo. Ngayon, yung sinasabi yung mental health, hindi ako agad maniniwala. Sa si Joy Diwata nga, may love team, kita mo naman. 'Di ba? Ilang year na siya sa nursing. Paano mo sasabing yung sa mental health, si Joy Diwata, nakailang love team si Joy Diwata, ikaw nga, isang love team ka lang sa Kalingap eh. Di ba nung nagkaroon ka ng contact sa sponsor mo, nawala ka na sa Kalingap. Lumabag ka sa Rus. Ba't di mo mabanggit yan sa sinasabi mo? Si Joy Diwata. Dahil ka pa ni Joy Diwata, nakailang love team yun? 1, 2, 3. Ano yung una? Yung kay David. Pangalawa kay Papa Dan Joy. O pangatlo Pranjoy. Na nagkaroon ba ng mental health? Ang taas nga ng grace ni Joy. May mga paano mo i-justify yung sa viewers mo? Dapat bigay ka ng example sa in what way na yung mental health. Wala maniniwala sa'yo. Lalabas, sinungaling ka. Diba? Not unless may mapapatunayan mo. Di kung may mapapatunayan mo na may nagka-problema ng mental health, paniwalaan kita. Pero hindi mo ma-justify yan eh. No? Comment ko lang po, hindi ko siya inaaway. No? Pero sabi ko nga, kung talagang totoo sinasabi niya, magbigay siya ng example. Di ba? Na dahil sa love team, nagkaroon ng mental health, imposible po yun. Dahil sa love team, nagkabahay, nagkaroon ng pangalan, mga dating walang pangalan sa social media, hindi kilala ng tao. Nagkaroon ng pangalan, nakilala sa social media, at higit sa lahat, nagkaroon ng sponsor. Naakala mo yung sponsor sa kanila yon. Pero in the first place, yung sponsor na yon, dahil sa Kalingap, nakilala kayo. Dahil may mga sponsor na may bumabackup na sa inyo, ganyan na sinasabi nyo. Hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob kung sinong taong tumulong sa inyo. Pero hindi ko inaano yung utang na loob. Ang sa akin lang, no? Dapat matuto tayo, sabi ko. Dapat matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi ko yan dinidigdig sa pagmumukha ninyo. Hindi. Ang sa akin lang, dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Yun sa akin. Yung mga nagagamit, madaming taong nagagamit. Nako, lahat naman, alam mo sa mundo, lahat dito gamitan. Lahat dito, di ka mabubuhay kung di ka manggagamit. Pero kung manggagamit ka man, you make a choice sa tamang paraan. Ano ba? Yung taong nagagamit. Kawawa kasi bukod sa sira na yung mental health niya, syempre, nag-aaral yun eh. Mental health sira? I don't know. Pero wag mo isisi sa love team yun. Kasi kung sasabihin mo dahil sa love team, no? Hindi ako naniniwala doon. Paano yung pag-aaral niya? Syempre, sabay-sabay yung ano niya. Stress. Kaya Kung yun? magpakamatay. Lalo Bago daw magpakamadal. Pero I don't know guys. Comment ko lang po yun ha. Pero masyadong ine-exage nila. na kung hindi malakas yung loob niya. Buti na lang yung parents niya is parang malakas din yung ano, para i-guide siya. Speed lang. Yung ang masaklap gagamit na salita ng Diyos para magpaawa. Mali-mali. Totoo. Totoo po. Tsaka Biglang. ibang-iba rin sa ano nila, sa mga actions nila.
In real life, hindi sila mga ganyan. Ay, pre lang na guys magsalita. Nasa inyo ang paniniwalaan nyo. Alam nyo guys, bawat tao naman kahit naman sino sa atin, may ugali na katago. Hindi ba't sila din naman nung una, akala ko okay sila sa kalingap. O, di ba? Di ba sa camera, yung panahon ng love team niya. Ang ganda-ganda kaya ng ano na sa love team niya. Tapos later on nalaman natin may problema na pala. No, di ba? Oh, ano nangyari? May contact pala sila dun sa sponsor. Ay na pinagbabawal ng Kalinga Rules yun. Sila pala, sa camera, kala ko okay sila. Pa-turn, sa off-cam pala, hindi na pala okay. Mga parang ba't nyo ituturo din yun sila? Kayo din naman, kayo ba, hindi nyo ba natanong sarili nyo? Nung panahon na nagbablog kayo, di ba? Hindi naman kayo maamin na contact nyo na pala yung sponsor di ba? Tsaka ibang-iba rin sa ano nila, sa mga actions nila. In real life, hindi sila mga ganyan. Tulad nung nasa vlog. Siyempre alam mo sa vlog, hindi naman lahat ng totoo mong ugali ipapakita mo sa vlog. Ikaw ba kung nasa vlog ka, mapapakita mong mga nagwawala ka? Siyempre vlog yun Walang manonood noon. Siyempre sa vlog, karamihan dyan, may skit yan. Hindi lahat yan ng katotohanan ipapakita mo. Vlog nga yan Mamaya mabash ka pa. Lahat naman tayo may ugali, di ba? Misa pag gutom ka, nagwawala ka. Ano ba? Wala bang kanin? Gutom na ako! Mapakita mo ba sa vlog mo baka mabash ka pa. Halos lahat naman nagbablog. Hindi papakita totoong ugali. Vlog yan baka mabash ka pa. Hindi lahat ang nakikita nyo totoo. Sa mga Hindi lahat daw na nakikita totoo. Kaya nga tinatawag na vlog Good vibes Ngayon kung sinasabi nila, kasi minsan guys, ganito kasi, sa vlog kasi, no, ano yan halo yan merong skit na tinatawag, meron naman talagang, totoo naman yung sinasabi, no, pinapakita nila. Pero minsan, may case dyan talagang directive na siya, no, parang, sige, ito gawin nyo. Pero yung mga sinasabi nyo, bahala na kayo. Pwede naman ganun So, yung sinasabi niyang di lahat na nakikita sa vlog, totoo naman yun Kahit nga sa politiko kita mo sa TV, di ba? Ano yan, pag sa camera, mababait. Pero pag talikuran, nagbumura niya. Nag-aaway. No, lahat naman. Siyempre camera yan. Hindi lahat ng nasa camera papakita mo lahat. Hindi talaga. ganyan sa vlogging. Diba, Sabi ni Eric, itsura naman, idol nila, ilalab team kay Beth. Yabang Ano kaya itsura ng mga nagko-comment na yan? Siguro ubod na gaganda. Siguro yung ipin niyang kulay ginto. Kaya nga Diyos may Marimar, mas makakahanap pa siya ng diyan, mas wapo ba? Sana all. Nilalait nila si Edu. Deserving. Tsaka deserving niya. Kasi maano pa siya, Magkabilang pa. pag nakakuha siya ng magandang work, baka mas pa ang mahanap niyang guy. Di ba? Tsaka di pangit si Edu Sige bagay, baka may mas pogi pa na sinasabi nila. May trip nila yun Pero para sa akin, pogi naman si Edu Kaya naman sila sinasabi yan kasi ayaw nila kay Edu. What do you expect? Di ba? Natural, lalaitin nila si Edu. So, hindi na bago sa akin yan. Mag-expect ba akong ano nila yan? Pupurihin? Hindi. Lalaitin nila yan. Tsaka madaming lalaki sa mundo. Yes. Bakit pinipilit ba ni Edu yung sarili niya? Makapagsalita naman kayo, kala mo niya na pinipilit ni Edu. Hindi pinipilit ni Edu. Hindi nga siya naghahabol Di ba kung ayaw na, di ayaw na. Ganun lang. Tsaka madaming lalaki sa mundo. Yes. Tsaka marami din naman babae sa mundo. Di ba? Di lalaki marami, pati babae marami din. Ang magandang makuha ang guy yung mabait. Yung, hindi lang makita sa video yung bait talagang mararamdaman. Tsaka hanapin niya yung matinong lalaki, yung alam yung tama, yung tama. Tsaka Talagang wala na guys ako. Hindi na ako nag-expect sabihin ba magaganda kay Edu. No, basta para sa akin maganda ugali ni Edu. Ngayon, kung meron siyang hindi maganda ugali, normal lang. Ako nga meron din ako ugali hindi maganda
Kahit naman siguro kayo, di ba? Pag off cam, aamin lang. Halos lahat naman ganyan. Nako po. Ang hanapin niya yung matinong lalaki, yung alam yung tama, hindi yung may tama. Grabe, no? Oh, at least may tama eh. At least kaysa sa may mali. Pakinggan natin si Geng Geng guys sa kanyang vlog. Basta guys, comment ko lang yun hindi ako galit kay Erica. Pero medyo parang unfair. No, yung sinasabi masama ugali si Papa is, anyway, what I will expect to you guys? Ayaw nyo nga sa Kalingap, umalis nga kayo, di ba? Basta umalis sa Kalingap, don't expect na magaganda sasabihin yan. Basta lahat ng umalis, lalo na yung may hugot. Pero yung mga umalis na wala namang personal na grudge, tahimik lang yun. Pero yung may mga hugot at nakinabang naman talaga, kung di dahil sa Kalingap, walang sponsor. Ngayon, kasi dahil may pera na, mataas na lipad, pero paano nung tinutulungan, iyak-iyak ako. Alam mo, nakakaawa. Kasi sasabihin nila, hindi lahat na nakikita nyo sa vlog, totoo. Ibig sabihin, yung pinapakita nyo ng panahon na parang nakakaawa kayo, hindi totoo. Yung panahon ng walang-wala kayo, panay opo. Opo. Nung nagkapera na, medyo nagkapangalan na, ayan, kita mo naman, tabas ng bibig. Hindi man lang marunong magpasalamat. Kahit pa paano, tinulungan naman kayo. Konting naman, no? Di ba? Konting namang respect. Kahit konti lang. Hindi ko inihingi na malaki. Kahit konting respect. Be thankful kayo sa taong tumulong. Kaso, syempre, dahil, syempre, ang sponsor pa rin ng bida, wala tayong magagawa. Iba na ang may sponsor. I-let go na yan. Let go. Anong i-let go natin? Hindi po i-let go kasi nag-iingay siya. Kawawa naman yun. Oo, pag mga ganyan, kailangan natin sagutin. Hindi natin papayagan. Biro mo, dinuduro-duro na si Edo, masama ugali. Akala naman nila, ugali nila maganda rin. Pangit din naman silang ugali, aamin lang sila. Di ba? Parang asong natahol na tahol. Yes, totoo yan. Tahol siya ng tahol na hindi nga alam yung nakaraan niya is din. Nagginawa din siya. Oo, di ba? Yung nakaraan niya. Nagmamalinis siya. Oo, di ba? Nagmamalinis siya. At meron talaga siyang ginawa na labag sa rules ng Kalingap. O, di ba? Nagmamalinis. May resibo si Kindred na manyak siya. Sino yun? Sino yun? Hindi ko alam yun Bago yan Talaga? Hanapin ko yan. React natin si Kindred. Punta kasi sa Baguio si Idol Eds. Ang dami kong nakita na basher mo sis Ging sa FB. Kaya nga, kinukuha na nila ang nagkukuha na sila mga clips, video. Pero okay lang yan. Okay lang yan. At least, kilala ko yung sarili ko. Shout pala kay Mami Millie Chan, kay Geng Vlogs, kay Ma'am Janice Vlogs, at syempre kay Ma'am Kafodi Sharo po. At syempre kay Ma'am Abby ng Singapore, thanks so much. At syempre sa lahat ng mga Team Kalingap Singapore. Abby Singapore, Sharo po, Ma'am. Oliver, shout out. Okay ka lang. Lordy, shout out. It's 101. Itong ikang na to. Yung ikang na to, nagpapapansin. Akala mo ginamit pa yung Bible. Ginamit pa yung Bible para Dinamay pa nila Diyos sa yung Bible. Hindi kinilabutan. Sila? Ginagamit pa daw. Akala nila siguro hindi maintindihan yung sinasabi nila. Ginagamit pa daw gumagamit pa daw ng Bible. Naku, shout out Ging, shout out po. Nagpapapansin na naman at kumakampi. Sana, di ba? Galit na galit siya doon sa ginamit na sa ginamit niyang picture kahit wala namang muka. Yung picture na yun. Doon, alala niyo yun. Galit na galit siya doon sa ni Kuya July kahit wala namang muka doon. Wala namang muka. Tapos nagsalita. Tapos ngayon, ayaw niya na sabi niya, ayaw nang bumalik. Tapos ngayon, nakisawsaw siya. Nakikisawsaw na naman siya. Oo nga, no? Ayaw niya bumalik sa Kalingap, pero nakikisawsaw ka. Hindi ba't nakakahiya? That's the logic. Ayaw mo nang bumalik sa Kalingap,
no, kung ano pinagsasabi mo, pero nakikisaw-saw ka sa usapan. Ngayon, pag tinumnail ka, kinontent ka, ayaw mo din. Diba? Kasi nakisaw-saw ka. Kung hindi ka nakikisaw-saw, hindi ka matatapik, hindi ka may involve. Oh, huwag ka makisali kasi. Oh, pag kinontent kayo, galit na galit. Eh, kasalanan nyo yun. Di ba? Tapos, ang ano, nagpapakampi. Diba? Papaam. Tapos ito namang team na to, gusto nila ng ano, hindi ayaw na sila nang uumpisa is sila ang nagsa-start. Bakit kailangan nilang maghanap ng kakampi? Yes. Tapos yung kakampi pang hinahanap nila is mga anti-kalingap pa. So what do you expect? So sa lahat ng babasahin niyo sa mga nagko-comment sa live ninyo, what do you expect? Of course, no, against isa sa kalingap ang sasabihin ng mga yan. Bias. Diba? Tsaka unang-una fake news nga, ma'am Gangi, pasensya na. Fake news nga hindi gusto ng kalingap na ibalik ang love team. Hindi nila pinipilit. Ang mga supporters lang. Kaya fake news yun pinapamukha pa nila na ang kalingap yung gustong ibalik yung love team. Sinabi na nga hindi, stop na nga yung love team Supporters lang ang may gusto. At Ma'am Ging, solid supporters since 2019 ng kalingap. Shout out po Rowena Ramos. Diba? Iniipon nila yung mga antay para kumampi. Pero hindi nila alam. Nanggaling sila sa kalingap. Ginagamit nila ang simbahan para mag-viral. Good evening, Ging, watching here in Singapore. Ay, shout out po sis Claire. Singapore din ako. Shout out. Walter, shout out. Yung topic natin dito, si Ikang ba? Na may baho din ang nakaraan. Diba? Yung nakaraan din, may baho din. Tapos nakisawsaw na naman. Nakisawsaw siya. Tapos binabash niya si Kalingap Edo. Binabash niya si Kalingap Edo dito, guys. Tsaka hindi niya na-concern yan para sa akin. Ba't siya nakikisali, di ba? Isawsaw siya. Tapos inaano niya din na yung ano niya dun, sinasali niya yung maka-Bible daw yung ano. Sinasali niya. Ano na yun, personalan na yun. Hindi mo sila masiraan, doon mo sila dadalihin. Bakit? Ginagano nyo meron nga pare nangre-rape Meron nga pare, may kabit May pastor. Ng ng molestia. Bakit? Perfecto ba tao sa mundo? Yun lang di ba parang yung kalingap, sinisiraan nyo ng ganun. Ang tanong ko sa inyo, ganun ba ginawa? Ng molestia ba ng di ba? Minolestia ka ba? Ganun. Ng kalingap sinasabi ko kalingap, buong kalingap Inano ka ba ng kalingap? Wala namang ganun Para pagsabihan ng ganun Tsaka alam mo, ang tao natutukso. No, natutukso. Alam yan na kahit sa sarili na natin, alam natin natutukso tayo. Kahit nga yung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, may nangyayari na Sabi ng nanay mo, naka, hanggang leeg lang huwag ka lalampas dito. Pababa. Minsan, di mo na nasusunod. Siyempre, tao ka kasi. Walang taong robot. Ang robot, walang pakiramdam. Pero ang tao tayo Hindi mo maiiwasan na matutukso ka. Siyempre, minsan, may girlfriend ka. Nagkakaunawaan na kayo. Maganda. Tas ang ganda pa ng lips. Siyempre, minsan kahit hindi mahalikan mo. Mahalikan mo, di mo sinasadya. Siyempre, natutukso ka. Ang ganda pa. Ang ganda ng katabi mo, di ba? Minsan, hindi lang sa kiss. Kasi nga may relasyon sila. Nagbibigay lang ng example ng magjowa, gano'n. So, ibig sabihin, ang point ko lang, natutukso ang tao, no? Walang perfecto sa mundo, no? Kahit naman sila, aamin lang sila. May mga kasalanan din silang ginawa. Di ba, mahirap lang magsalita, Di ba? Alam niyo na may mga nangyaring issue noon, di ba? May mga naglabasan ng mga pictures. O, di ba? Tapos sasabihin mo si Edu, masama ugali. Ay, naku, mahirap lang po magsalita. Baka lang may umiyak. Naku, pa-advice pa. Tapos, sabi niya, advice siya. Marunong siya mag-advise, pero sana, hindi niya alam yung nakaraan niya.
may baho din siya. Yun, di ba? Oh. Bakan ko yan si Ikang na yan. Sabi ko, Di ba? Actually, may point dun eh. Alam niyo naman yung noong issue, no? Hindi ko na babalikan, pero nababanggit ko lang. Kung ano yung mga picture na nakita nyo noon. Na talaga yun eh, ano yun, ginawa ni Kalinga Prab yun. Hindi yun inan ni Kalinga Prab, pinigilan nyo yung mga reactor. Wag lang itapik yun. May nagtapik lang na isang matigas ang ulo. Pero yung mga ibang reactor talagang pinigilan ni Kalinga Prab para hindi lang siya mapahiya, hindi siya madurog. May sasabihin niya ganon. Nakakaano lang, no? Pero basta matindi yun. Alam niyo naman yung nangyari noon, di ba? Kaya kung babalikan siya, baka siya mapahiya eh. Paano masama ugali? Hindi nga pinagkalat ni Edo yung kung ano man, kung may nakaraan ka man eh. Hindi ka siniraan, hindi nag-spread ng fake news, hindi pinakalat ni Edo yung mga pictures na yon. Walang ganun eh. 'Di ba? Ibang tao nagpakalat noon eh. Pero even si Kalinga Prab, pinigilan niya yun kasi during that time na nagkaroon yung issue na yon. Eh talagang ano yun, talagang tinulungan ni Kalinga Prab na wag ma-stop yung issue na yun agad. Pero nakakalungkot lang, masama pa rin ang tingin nila sa Kalingap. Nakakalungkot lang. wag kang makialam dito sa labas ka, dito unti ka ng naglusyang at sabi ko. Kaya nga, nagsa-start. Tapos yung ate niya naman, ngaw-ngaw din na ngaw-ngaw sa tabi niya. Naku, pareho ata sila. Ate niya ba yun? Nanay niya? I don't know kung ate niya yan, pero nakakahiya, ano? Ay, nako. May sige man ngaw-ngaw na ngaw-ngaw yan sa tabi. Matulog ka na kung antok ka na ulit. Karoon na, patulugin mo muna. Huwag nang panoorin, mga hintayin na lang ang malupit na karma. Kasalanan ng Diyos ang paggamit ng salita ng Diyos. Kasamaan, mapagalitan sila ng Diyos. Yes, sabi ni Mrs. Love, hindi naman maganda. Hello po, Miss Ging. Ay, Ronald, shout out. Ito pa isang galunggong na gustong sumika. Sinong galunggong? Ito pa ang isang galunggong Sige, ginaasar na gulunggong. na gustong sumika. Yari ka kay Boss Birador. Sulit Team Kalingap. Sinong galunggong? Parang ako, parang ano yata eh. Yung gusto niyang makisali. Dapat, bago siya makisali, alamin niya yung nakaraan niya. Alamin niya yung ginawa niya din ng nakaraan niya. Kasi nakisawsaw eh, nagpapasikat din siya. Akala mo naman, siya din nagsabi, oy, patamsak mo na. Wala, hindi niya ako natatamsakan. Patamsak, kasi padubultak niya. Sausaw na naman siya. Naku, hello, Lady Inri. Sabi pa naman, mahilig daw si Edo sa bata. Kayo ginagamitin niyo ng kapatid mo, huwag kang dada. Kaya nga eh. Tsaka wala kang pakialam. O for example guys, ito, for the sake of argument. Mahilig si Edo sa bata. Eh, paano naman sila Big Soto? Freddy Aguilar? Yung mga sikat na tao. Wala kang pakialam dun. Unang-una, pakialam mo yung sarili mo. Yung iba nga dyan, mahilig sa matanda eh. Matandang mayaman eh. Di ba? Oh. Kanya-kanyang trip lang. Ang punto ko dito, kanya-kanya tayong trip. Kung yung iba gusto nila matandang mayaman, bubuhay sa kanila, magbibigay ng bayo, pabayaan mo yun. Yung iba naman gusto bata, mas bata sa kanila, pabayaan mo yun. Kanya-kanyang trip lang. Wawa naman si Freddy Aguilar, tsaka si Big Soto, nakakahiya. Di rin nag-iisip eh, parang kasalanan ba? Kunwari, kung gusto niya bata, kasalanan ba yun? May trip niya yun eh. Kung yung iba gusto, matandang mayaman. Sabi nga na, dirty old man, yan ang gusto. Kasalanan ba? Hindi kasalanan yun. Yun ang trip niya. Ganun lang yun, walang pakialamanan. Kung totoo man yun, pero syempre, wala sa edad yan. Kung magmamahal ka, wala sa edad yan. Kapal ng dapat inisip niya muna kung anong nakaraan niya bago makisaw-saw. Kung saan din siya, di ba? Napanood niyo yung mga before niya. Yung bago pa siya. Tsaka matindi dyan, Ma'am Geng. Kaaganyan niya. Ilbis na nanahimik siya. Yung mga supporter ni Edo, malay mo kung ano magawa niyan. Yung mga dating tulog, na picture, na hindi lumalabas, lalabas siya. Pero I don't know, mali yung term ko, mali po, sorry po.
kumbaga parang hindi natin maaawat mamaya. Ito, nagkamali po ko doon. Baka mamaya may mga netizen, no? May mga netizen o mga viewers ang maglabas ng mga dati mong picture, baka yari ka. Ginagano mo si Edu. Tandaan mo, social media to. Lalo na may mga record ka. Di ba? Elvis, kasalanan mo din yan. Huwag mo sabihin na kasalanan ng mga reactor o ng mga nasa kalingam. Hindi po. Kasi kung nanaimig ka, hindi ka nakikisali, kayo, mauungkat yung mga dati mong issue. Pag naungkat niya, sasabihin mo naman, binabash ka. Ba't kasi nakikisali ka? Mahirap yan. Pero syempre ako, in-encourage ko po, huwag niyong gagawin yun. Pero sabi ko nga, nagbibigay lang ako ng opinion na pwedeng maibalik yan lalo. May mga, mamaya, may ma-open ka. Magalit sa'yo. Nagsasalita ka ng ganyan. Akala mo kung sino malinis. O ikaw, ganito ka rin naman. Baka pagsisihan mo yan. Nakikisali ka, hindi mo naman away yan. Mayroon ba kisali na hindi mo away? Lady Imri. Sabi pa naman, mahilig daw si Ed sa bata. Kayo ginagamitin niyo magkapatid. Huwag kang dada. Kaya nga kapal ng ano. Dapat inisip niyo muna kung anong nakaraan niya bago makisaw-saw. Kung saan din siya, di ba? Napanood niyo. Mahilig sa bata. Yung iba nga mahilig sa matanda. Napanood niyo yung mga before niya. Yung bago pa siya tinutulungan siya. Kung ano kahirap ang buhay nila, di ba? Kung ano kahirap bago siya na ano. Di ba? Sana tingnan nila yun. Tingnan niyo yung mga nakaraang mga ano nila. Kung paano sila tinulungan. Dapat, at ngayon, ganun-ganun na lang. Umalis na, di ba? Umalis na. O bakit makisawsaw? Bumalik at makisawsaw na naman. Nakikisawsaw Bumabalik at makisawsaw. Jennifer Love Marilu sabi ni Kendall, kamukha daw ni Kapidonski si Mrs. Hi, Ginjar at tatang sa kagan. Ano nila kasi ako ako tahimik lang ako kasi ayaw ko ng ano. Kaso, yung mga pambabas nila sa akin is sobra na. Parang personal ko na yun Personal ko na ano. Dapat, kumambas, walang personalan. Mario Tubo, shout out. Mauna ka na matulog. Ano ba yan? Emily, shout out po. Tingnan nyo guys, kumakalat ngayon yung ano niya. Kumakalat. Wala kasi silang matapik daiji kundi kalingap lang. Kaya nga, iniipon nga nila yung mga May views kasi sa kalinga pero. Antay kanina at ipopost nila dun sa ano nila, tapos kunwari susuportahan nila, tapos nauuto-uto din sila. Inuuto-uto din sila kasi kailangan ng kakampi itong ano na to. Feeling ko naghahanap na sila ng kakampi actually. Napansin ko nagpupunta sila sa mga anti-kalingap, tsaka yung mga umalis, nililigawan nila. So pinupuntahan yung mga live doon, nagko-comment. Siyempre, hindi mo rin masisisi. Nagbabasa ng comment na hindi maganda. Kaya lang siya, sabi ko nga, what do you expect sa mga umalis? Hindi ko naman nila lahat. What do you expect sa mga umalis? Siyempre, negatibo ang sasabihin yan. Di ba? Siguro gusto rin pumaldo kay nakikialam rin. Kaya nga, gusto pumaldo din. Naku, alam mo, kapag may tinatago ka, kapag may baho kang tinatago, lalabas at lalabas kahit anong mangyari. Ito yun. Kahit anong mapakatago, lalabas at lalabas yan. Lalabas yung at baho. siguraduhin mo lang na walang taong nakakaalam. Yun. Tsaka kung mag-aakusasyon ka, make it sure malinis yung kamay mo. Malinis yung kamay mo kasi pag hindi malinis ang kamay mo, mababalik ka, mababack to you ka. Yun dapat. Kaya sa mga dapat yan ang mag-ingat Huwag kang basta-basta huwag kang basta-basta na kumalaban ng iba. Yes. Na alam naman nila yung anong tinatago mo. Yun, di ba? Agree ako doon. Anyway, Isagad mo, boss! maraming salamat guys. Ako po humingi ng medyo nabitin kayo, no? Pero maraming salamat po. At syempre, please comment below ano masabi niyo sa ating topic ngayon, reaction video natin. Namin buhay pa
Pero para sa akin, hindi masama ugali ng Kalingap, hindi masama ugali ni Papa Eds. Pero aaminin ko guys, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may tinatagong masamang ugali. May ugali tayong hindi maganda. Eh kung tayo ay perfect, ba't pa tayo pupunta ng simbahan? Kung karamihan sa atin pala ay perfect na, para saan ng simbahan? Para pumunta ka. Kaya nga nagpupunta ng simbahan, para ano mo yung makasalanan mong ginagawa. So, ibig sabihin, walang taong perfecto sa atin din sa mundong ibabaw. Pero sana, no, bago tayo sumilip ng dumi ng iba, tignan mo muna yung puwing mo sa iyong mata. Baka mamaya, pinupuna mo yung kapwa mo, ikaw rin pala, madumi ang kamay. Mas malaki ang balik niyan. Kaya, yun ang masasabi ko. Ngayon, kung gusto nyong huwag kayong mabash, huwag kayong makialam. Ayaw nyo na sa Kalingap, pero nagtatapi kayo ng Kalingap. Sino ang mali? Ang Kalingap o kayo? Anyway, ito po ang paborito nyo reactor. Ang baliw pero nakakaaliw ang nag-iisang Marzano TV 2.0, and to God be the glory. Paalam. Magandang araw. Please comment down below. Subscribe at like na rin po. Bye-bye. Tuwing na bumabagsak, mga kuya sa gilid, parege ang galaw, dahan-dahan sa umpisa tapos biglang sumasabaw. Umikot yung usok pero linaw yung ngiti, sabi nung babae, boss, wag kang madali. Kaya pa ng tuhod ko, wag kang ihinto, nandito na ako. Hey, tumalo ng plaka, pero tuloy pa ring sabay, raksak kanto, sabog sa tawa, wala nang sablay. Hinila niya ako lapit, halos dumikit yung pisngi. Pag kumindat na ako, ibig sabihin, dagdagan mo pa yung linya mo. Sige, isagad mo, boss. Ang sigaw ng babae sa kanto sa madilim. Hey, hey. Hawak ang bote, umiindak, pala kang pahim. Isagad mo, boss. Huwag kang bitin, huwag kang mahinhin, hanggat may tugtog, hanggat may lakas, hindi kami uuwi. Isagad mo, boss. Isagad mo, boss. Hanggang dulo ng gabi. Sway, 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 sabay sa kabog ng dibdib. Hinga, hinga, pero di pa rin patet. Sabi niya, boss, wag mo kong tipirin. Kung kaya mong ibigay, ibigay mo ng todo, wag mo nang tipirin. May kidlat sa mata niya kahit wala namang ulan. Tinikman na niya lahat ng sakripisyo ng maghapon. Ito na lang pahinga niya, itong maliit na sayawan. Kaya habang may himig pa, gusto niya walang hangganan. Isagad mo, boss. Ang sigaw ng babae sa kanto sa madilim. Hawak ang bote, umiindak, balakang pahim. Isagad mo, boss. Huwag kang bitin, huwag kang mahinhin, hanggat may tugtog, hanggat may lakas, hindi kami uuwi. Isagad mo, boss. Isagad mo, boss. Hanggang dulo ng gabi. Rap sa mikropono na hiniram lang sa kapitbahay, pero bawat salitang bitaw para bang alay. Para to sa mga pagod, sa mga kulang ang bayad.